Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Isang napakasaya at nakaka-good vibes na paranghalian na naman ang ating pinagsaluhan kanina sa Itbulaga. Unang bumungad sina Maine Mendoza, Alan Kay at Riza May. Sinundan ito ng production number ni Karen, super talented ni Karen, singing while nagigitar. Marunong din siyang sumayaw, plus matalino pa. Multi-talented. Sana'y mas makilala pa nga po ang batang ito at magkaroon ng maraming endorsement dahil deserve niya yan, mga kadabarkads. At kanina nga ipirinomote na sa Sugod Bahay, mga kapatid, ang concert ng clones natin na magaganap sa Music Museum by 12/3/25. Sana suportahan natin sila, mga kadabarkads. Directed by Ai Sigera ito at inaasahan nga po ng marami na present ang ilang EB host sa naturang concert. Tara na mga kadabarkads, kita-kits tayo dyan. Samantalang, malapit na po ang 3rd anniversary ng Clowns Republic ni Alan Kay at nag-iimbita nga po siya kanina sa mga Itbulaga host natin dito sa studio. By November 23, 2025 po yan, Sunday po ito. Kaya sana pumunta po tayo mga kadabarkads dahil ang daming guests ng Clowns Republic ni Alan Kay. Samantalang isang noontime show naman po ang kinansela ang taon-taon na ginagawa po nila dahil na rin sa kawalan po ng budget at kawalan po ng mga sponsors sa naturang programa. Tila nga nagmamakaawa po itong si Vice Ganda, mga kadabarkads, na isponsora naman ang naturang noontime show. Yung taon-taon kasing ginagawa po na magpasikat, mga kadabarkads, ay kinansela at yung iba-budget daw doon ay ibibigay na lamang daw sa pangapapremyo po sa kanilang programa na It's Showtime. Hirap po silang makakuha ng sponsors, mga kadabarkads. Samantalang sa Itbulaga, marami pong nagtitiwala, hindi po ba kahit hindi ganon karami, pero may mga dumadagdag, pansin nyo po ba yun? And karamihan kasi sa mga tao ngayon, sa online na po nanonood, bibihira na pong gamitin yung mga television kasi may online naman. Kaya yung mga advertisers, mga sponsors, kumukonti po ng kumukonti. And pag nagpatuloy ito, mga kadabarkads, apektado din syempre ang slot nila dyan sa GMA Network. May ilang mga nagsasabi na kaya doon nababawasan at kumukonti yung sponsors ng It's Showtime dahil sumasawsaw daw si Vice Ganda sa mga politika. Syempre makakasira po yun, mga kadabarkads, sa mga product na daladala po ng It's Showtime. Ang Itbulaga kasi, hinihiwalay po nila yung programa sa politika. Hindi po sila nakikisawsaw. Pag programa na Itbulaga, Itbulaga lang po yung topic nila doon. Kaya kung inyong mapapansin, kahit may umaalis, may mga bumabalik, may mga dumadagdag naman po na sponsors. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa usapin ni Mr. Anjo Iliana. Isang co-actor po ang nanglaglag na din at hindi na po nakapagtimpe kay Anjo Iliana. Sinong actor yan at director? Walang iba kundi po si Mr. Leo Martinez. Malakas daw po kasi ang tama nitong si Mr. Anjo Iliana. Kaya malinaw na panunupalpal po ang ginawa niyang video at statement laban kay Anjo. Samantalang panibagong pasabog na naman, mga kadabarkads, ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Maging si Senator Loren Legarda ay hindi po pinalagpas ni Mr. Anjo Iliana. Sabi nga dito, paano yung mga anak o pamilya at kaibigan na po pwedeng maapektuhan? Di bali sana kung gagawin lang to dahil sa personal na galit. Ang mahirap, kung masisikmurang sirain ka ng dati mong kaibigan na tinuring mong pamilya ng dahil lang pala sa pera. Note, I fit you Anjo, pati si Sen Legarda, dinamay mo para lang kumita. I fit you kasi sa dami ng yaman mo noon at sa tanda mo na ngayon, napipilitan kang sirain ang dekada mong pakikipagkaibigan para lang kumita ng kakarampot na pera. Sana worth it yung ginagawa mo. Sumaging si Senator Loren Legarda, mga kadabarkads, hindi rin po pinalagpas nitong si Anjo Iliana. Grabe, mga kadabarkads, no? Talagang wala na po siyang ginagalang, wala na po siyang sinasanto. Alam natin at kilala natin si Senator Loren Legarda, mula po yan sa mayaman na pamilya. At pwedeng-pwede siyang kasuhan nito, mga kadabarkads. Pwedeng-pwede din po siya na ipadampot nito ora mismo. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa babala ni Jose Manalo.
pagsagot sa isyu ng umano'y pang-aabuso ni Tito Soto at ang matinding panganib na kakaharapin sa kasuhan. Ayon nga po dito sa gitna ng patuloy na showbiz war at legal dispute sa pagitan ng TVJ at ng Tape Inc., isang bagong kabanata ang nagbukas na may mas malalim at mas personal na dimensyon. Ang seryosong aligasyon ni Angeliana laban kay Senator Tito Soto at Pauline Luna, ang matinding paratang ng umano'y pang-aabuso na ginawa ni Tito Soto kay Pauline Luna na isinapubliko ni Anjo ay hindi lamang nagdulot ng media frenzy, kundi nagbangon din ng mga seryosong katanungan tungkol sa legalidad at consequences ng public defamation. Dito pumasok ang veteran comedian at Itbulaga host na si Jose Manalo, kilala sa kanyang candid at nonsense na pananalita. Ang statement ni Jose Manalo tungkol sa issue ay nagbigay ng severity at gravity sa sitwasyon na nagpapaalala sa lahat ng parties ng paglalaro ng personal issue sa publiko ay may kaakibat na malaking legal risk. Ang reaksyon ni Jose Manalo, bagamat hindi direktang binanggit ang pangalan, malinaw na tumutukoy sa mga allegations ni Angeliana. Sa kanyang mga pahayag, tila ipinahiwatig niya na ang pagpapakalat ng mga unsubstantiated claims, lalo na't napakaseryoso, ay isang dangerous move na maaring magdala ng legal action. Ang pangunahing punto ng reaksyon ni Jose Manalo at ng mga legal expert ay umiikot sa posibilidad na makasuhan si Angeliana. Ang pag-aakusa ng pang-aabuso sa isang public figure tulad ni Senator Tito Soto na walang official complaint o criminal case na isinampa ay direktang pumapasok sa saklaw ng defamation o libel, cyber libel, kung ito ay ginawa sa online platforms. Ayon sa mga legal commentator, ang gravity ng salitang pang-abuso ay sapat na upang magbigay ng ground para sa libel case, lalo na kung ang statement ay malicious at nagdudulot ng damage sa reputation ng biktima. Ang denial ni Tito Soto sa mga paratang ni Anjo kasabay ng kanyang desisyon na hindi na ito patulan sa media ay maaaring isang tactical move upang makalikom ng ebidensya para sa isang legal counter-attack. So ito yung sinasabi ko mga kadabarkads, na tahimik na kumikilo si Tito Soto. Hindi alam yan ni Angeliana. Sabi dito, ang babala ni Jose Manalo ay tila naglalayong magbigay ng preemptive reminder sa lahat ng parties ng batas ay seryoso sa mga defamatory statements. Ang mga celebrities at public figures ay may karapatan ding protektahan ang kanilang honor at integrity mula sa mga false o unproven accusations. At nakapaloob nga po sa article na to ang isang picture na kung saan mababasa dito na titetestigo ako mula yan kay Jose Manalo. So, tahimik lang ang mga dabarkads natin pero kumikilos na sila para makasuhan po si Mr. Anjo Eliana. And namin naman po ni Ryan Agoncillo na kumikilos na po ang management para kay Anjo Eliana. Kaya maghanda na siya sa patong-patong na ikakaso sa kanya ng TVJ at ng mga dabarkads. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin? Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.